Dalawang dekada na ang nakakalipas na maganap ang isang malaking trahedya sa mundo at sa Pilipinas. Binalot ng kadiliman ng pandemya ang buong mundo. Isa sa mga biktima nito ay ang aking mga magulang na sa aking paglaki na ibahagi nila ang kanilang kalunos-lunos na karanasan sa bansa. Kaya halika, samahan mo ako. Balikan natin ang taong 2020 na nagpahirap sa mga Pilipino. Visayas at Mindanao. Kahit 5,000 lang ang mga pamilya sa pagkakaroon at pagkagal ng abot. At ulang ang utak. Bagyong Ulysses, bagyong Rolly, bagyong Mundo ngayon ako. Ito ang coronavirus. Sorry, 300 plus deaths so far in countries in 2024. With a disturbing milestone in this coronavirus pandemic, the death toll in this country surpassing 20,000. That includes more than 2,000 lives lost in the last 24 hours. America's deadliest day yet, 783 deaths in New York alone. This latest surge pushing the U.S. total beyond hard-hit Italy after already overtaking Spain. Now the deadliest nation in confirmed COVID-19 fatalities. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. Then I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. In my tears I drown, but I never let it let me down. So when I get in the twist around, I know someday kundi online, modular ang mga leksyon, hindi kaya sa radyo at telebisyon ang turuan. Pasensya na po kayo. Hindi po ako makakapasok sa online class natin. Wala po kasi kaming internet sa bahay. Sa totoo lang, wala rin po kaming bahay. Namumupahan lang po kami. Noong nag-lockdown po kasi, nawalan kami ng pambayad, pero hindi po sila makaintindi. Wala rin po akong cellphone, ma'am. Ang meron lang po ako ay yung mga librong pinauwi niyo sa amin. Nasa anong pahina na po kayo? Ma'am, sasagutan ko na lang po lahat para lang sigurado ako na hindi makuhuli. Hindi na po magre-recess kasi wala rin namang pambili.
18 taon na gulang. Isang 15 years old sa sobrang proseso, hindi ko pinaya sa aso. Dahil sa medyo hindi nakakasasa, sariling buhay yung nagkakilala. Ng pamilya na manginang malapit ang binaril ng kapitbahay nilang pulis. Siyang pinatay habang nakakakita na ang sistema kung wala ang pera. Pero mas kasalanan siguro kapag kaya mo naman pero hindi mo pa rin piniling tumulong sa mga mahihirap. Mas mahirap mamatay ng dilat kaysa pikit. At sa iyong lumalaban hanggang ngayon, salamat dahil hindi ka sumuko. Hindi man alam ng iba yung mga sarili mong pagsubok. Nakikita naman ng Diyos ang iyong puso. Ikaw, alalahanin mo na hindi ka lang basta lumalaban. Nagtatanim ka rin ngayon ng kwento ng katapangan na bukas pwedeng anihin ng kabataan Pilipinas. Kaya natin to. Pilipino tayo.